is needed, okay, so that the disk or so that the elevator will raise at 25 centimeter per second, no? So magkakaroon siya ng acceleration upward and of course yung counterweight downward, right? So yung acceleration must be 25.0 centimeters per second, 'di ba? So kung gusto nating maging ganyan yung acceleration, how many RPM per second, no? If yung diameter ng disk, okay, so meron siyang diameter. If yung diameter ng disk is D and D is equal to 2.50 meters. Okay, 2.50 meters in diameter, no? So ano kaya yung answer? Paano kaya natin siya sasagutan? Kasi 'di ba, the disk should rotate counterclockwise. 'Di ba? So dapat mag-rotate siya ng counterclockwise and magkakaroon siya ng omega, of course. So ano dapat yung maging omega so that the elevator will go upward at acceleration of 25 centimeter per second if yung diameter of the disk is 2.50 meters. So ano kaya yung magiging approach? Paano kaya? Well, if gusto mo magkaroon ng acceleration yung elevator, dapat hindi constant yung omega ng disk. Dapat meron siyang alpha. And ano nga ba yung alpha? Alpha Yung is? yung Okay, angular. velocity. No. Angular speed? Acceleration. Accelerate. So dapat Yung yung rotation niya should be speeding up, right? as So fast that dapat para magkakaroon ngayon ng acceleration. So if the acceleration will speed up, ano dapat yung maging rotations per second nung disk, no? I know. Constant pala yung velocity, hindi pala siya A. Constant velocity. If magkakaroon tayo ng constant velocity, hindi dapat alpha. Tama pala yung omega. Okay, and omega is, of course, the angular velocity. Okay, so dapat ito yung maging velocity ng elevator, no? Okay. So if yung magiging speed ng elevator upward is 25 centimeter per second, ano dapat yung maging omega ng disk? So that it will lift the elevator upward at this velocity, no? Ano dapat yung magiging approach natin? So remember, kung gusto nating ma-lift yung elevator upward at that speed, we must remember na dapat well, alalahanin natin na meron siyang linear speed, right? Yung circle, no? Meron siyang linear speed. And that linear speed should be equal to this V. Right? So meron siyang linear speed, no? And since yung rope is tangent to the circle or to the disk, so ibig sabihin kung ano yung maging velocity ng elevator, yun din yung magiging linear speed ng disk provided na ito yung angular velocity niya. Gets ba? Okay, and ano yung relationship nila? The relationship is V is equal to R omega. Right? And ano nga ba yung radius? Radius is the half of diameter. So D over 2 omega. Okay, so omega now.
yung alam na ko. 2 times V over D. So, madali lang talaga siya. Okay, so equal siya sa 2 times, well, we must convert this to meters. So, times in 100 centimeter, there's 1 meter. Okay, so ibig sabihin, we have 0.25 meters, right? Per second. So 0.25 meters per second divided by the diameter, which is, ano nga ba yung diameter? Diameter is 2.50 meters. So anong answer? What should be the omega? 1/5 na. So, 0.2. Okay, 1 point. 0.2 ba? Okay, so 0.2. Okay, 0.2 radians per second. However, hindi pa ito yung sagot. Ano ba yung hinahanap? Rotations per minute, right? RPM, Tama. no? So, it's the, or revolutions per minute, no? So, RPM. Okay, so ilang revolutions ngayon tong radians per second? How do we convert this to revolutions per minute? Paano natin siya i-convert? So 0.2 radians over 1 second, right? Yes, tama. Okay, and paano natin siya i-convert sa revolution? Ano dapat i-multiply ko? Times per rad pa na. Ilan ba yung ano? May rad per rev. Ay, tama ba? Rev over. Okay, so 1 revolution is equal to 2 pi radians. So in 1 revolution, there's 2 pi radians. And we have also minutes. So ibig sabihin, in 3,600 seconds, there's 1 minute, right? So ano Tama. yung sagot? Canceled yung radians, canceled yung seconds. So we're left with, what is the answer? Bilis na. Point, 0.1 over pi, Mhm. ano yan? So, Mhm. 114.6. 114.65. Okay? Or Tama. approximately 115 RPM. Okay? So 115 revolutions per minute, no? Or I can also write this as 115 revolutions per minute. Yan. Okay? Gets ba? Tama. Okay, so yan lang siya, no? Madali lang. Okay, so nag-start tayo sa madali. Siguro hanap tayo ng konting mahirap. Okay, siguro let's try to answer. Okay. Kaya maganda. Okay, eto, how about this? Meron tayo, ah, meron tayong wheel. Maganda to. So meron tayong wheel, and this wheel is, wheel talaga siya. Gulong, no? Yan.
Okay. So, wheel. Ayan. Parang pizza, no? Okay, so, tapos, meron siyang 0.600 meters na diameter. Tama. Yan, diameter. Okay, so the diameter is 0.600 meters. Yan, 0.600 meters. And, okay, 0.600 meters yung diameter. And, okay. And yung rim is, meron daw siyang mass, no? Yung rim, ito yung rim, no? 'Di ba? Ito yun, Tama. right? So, gawin ko na lang is, doblehin ko. Mag-construct pa ako ng isa. Ito siya ngayon. Yun. Okay, ito yung rim, di ba? Sige, construct natin. Yan. So, this is the rim. Okay. So, yung mass of the rim is equal to 1.40 kilograms. Yan. So, ito siya, no? Okay. Tapos, yung bawat isa nito, ito medyo challenging to, no? So, yung bawat isa dito, kasi di ba, meron tong parang thickness, no? Yan, yung bawat isa sa kanila. Try kong mas gawing malino yung problem. Okay. Ang ganda ko. Man, hirap mag-drawing. Yan. Ang ano pa, ang Yes, oo, yung old wheel, no? Yan, yung parang sa ano, yan. Okay. diba? So, okay, sige, sige. Then yung bawat isa dito, okay, is ang mass niya ng bawat isa is equal to 0.280 kilograms. 0.280 kilograms. Ayan. Tapos, ito yung axis of rotation. So, axis of rotation. Ayan. So, axis of rotation. Then, ang question is, ano yung moment of inertia ng wheel about that axis of rotation? No? So, paano kaya natin maka-calculate? What do you think? Sige nga. Yung moment of inertia. Mm-mm. Ano kaya yung moment of inertia ng wheel? Ano kaya yung mga steps na dapat nating i-take so that we can calculate its moment of inertia? Kasi 'di ba,
we just calculated the moment of inertia of a cylinder, na hollow cylinder, yung stake, yung plane. So, ito kaya, paano kaya? Ganyan, ah. Mm-mm. Yun nga, tingnan natin kung ano yung magiging approach mo. Okay. Remember, yung blue M is sa bawat isang parang ito, yung mga sticks yan. Individual yan. But the whole rim is 1.40 kilograms. So, symmetric na naman yan. Parang bali para rin siyang hoop. Tapos meron doon na mass. Mm-mm. Paano kaya? Pwede bang, hindi pala, no? Pala basta pwedeng i-simplify na yung M na. Mm-mm. Siguro, ang gawin mo is, pag ganyan, pwede mo siyang hatiin. Kasi may Hatiin mo symmetry. yung, Siguro parang isang slice mo ng pizza. Ano na lang. oo. Pero, hindi siguro. Ang gawin mo muna is, huwag mo munang pansinin yung mga sticks. Ang gawin mo muna is, calculate mo muna yung moment of inertia about dito. Ito muna. Yan. Huwag mo muna pansinin yung iba. Okay? Gets? Ito muna. Okay? Huwag mo nang pansinin yung iba. Yan. Para di ka malito. So, ito, okay. Ito muna. Lagyan mo ng kulay kung gusto mo. Okay. Tapos, mag-consider ka ng infinitesimal length. Okay? Okay, wait. Wait lang ba? Infinitesimal length. So, yung length na yan is, let's say, ds. Okay? ds, no? And then, yung distance niya from the axis of rotation is r. So, of course, itong buong rim natin is meron siyang linear mass density na lambda. Right? Nga ba? And ano yung linear mass density niya? The mass of the rim, di ba? Divided by the whole circumference, di ba? And tawagin ko na lang, let's say ang full length niya is capital L, no? Or C for circumference. No? Para hindi mo para madaling maintindihan. Okay, circumference. Okay, gets ba? So, parang Okay, maliit po siyang, so parang yung ano tagan yung, pero iba po siya sa rad, sa may rad. sa may Sa may pagam nandun na po yung para spoke. yung alin, yung alin? Pag ganyan nandun po siya sa mga may spoke Oo, ng oo, oo. wheel. Iba po siya Ito, doon. ito. Aba. Oo, oo, iba siya dyan. So, ito So muna. parang dalawa pong parts yung wala, tapos yung meron. Yes, oh. Ang gagawin muna natin, yung part na to, and then yung bawat isa naman dito later. Okay. Oo. So, kasi, yung moment of inertia is nag-a-add. Okay? Nag-a-add siya. No? So, okay. Alam na natin yung lambda nito. So, equal siya ngayon sa dm over ds. Gets? Aba. So, therefore, dm is equal to mass ng rim over the circumference times ds.
Okay? So, times Tama. ds. So, ngayon, ang gagawin mo is, okay, sulat mo na yun sa moment of inertia, I is equal to r squared dm. Okay? So, r squared dm, no? Tapos, ang gagawin mo is, palitan mo na yung dm. So, magkakaroon ka ng r squared mass ng rim over the circumference times ds. Okay? So, therefore, ano yung constant? Ano yung constant dyan na pwede kong i-pull out? Constant si r squared. Okay, constant yung, ay hindi. Ay, constant by r squared? O Aba. nga, no? Constant yung r squared, di ba? Ano pa yung constant? Yung mass ng rim. Okay, yung mass ng rim over c, no? So, Kasama na pa magkakaroon si. ka ng, r squared mass ng rim over c. O, yan yung beautiful sa symmetry, no? Okay, then integral ng ds. And if I integrate ds, ubusin ko to lahat, ano yung mabubuo ko? Hmm, DS lang po, no? So, hindi ba po S lang yun? Eh di ba, ang mabubuo ko yung mismong circumference, Aba. di ba? Okay, kasi if I add this, yung mga individual dito, anong mabubuo ko? Yung circumference, di ba? And makakancel siya, ano na lang matitira? R squared times mass ng rim. Gets ba? So naiiwan lang yun. Ngayon, Mm-mm. So, yan na lang. Yan yung moment of inertia. Nung rim. aba. Okay, yan pa lang yon. Ngayon, meron ka pang isang moment of inertia pa. Yung moment of inertia nung anim na to. Pero 'di ba pare-pareho lang naman sila? Aba. Tama. So ibig sabihin, if I calculate this moment of inertia, no, yung moment of inertia niya, ano bang maganda itawag diyan? Okay, yung mga spokes, no? Ito, tawagin ko na lang 'tong mass ng spokes or m sub s. Yan, m sub s na lang 'to. Yan. Okay, so m sub s, yan m sub s, yan s, 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 then ito yung s. Okay? So, ibig sabihin, yung bawat isa sa kanila is merong moment of inertia na I sub s. Tama? Aba. And kung ano yung moment of inertia nito, yun na rin to kasi magkamukha naman sila, di ba? Aba. Okay? So, ibig sabihin, pag kinuha ko lahat to, and inadd ko lahat yung moment of inertia nila, tawagin ko na lang na letter I na spokes. Di ba? Equal sa 6 times I sub s. Gets ba? Aba. Okay? Yan pala, yan yon, no? Tapos, ang gagawin mo is, okay, alagay muna natin siya dyan. Ang gagawin ko is magbi-build ulit ako ng point dito. Tapos, magkakaroon ako dito ng parang stick, tama? Aba. Magkakaroon ako ng stick. E di, ang gagawin ko, kukunin ko yung stick na yun nandito. Kasi, any stick naman di ba? Yan. O, any stick naman Di ganyan siya. No? Any stick. So, ito ngayon yung axis of rotation. Okay. Aba. Yan. Tapos, ang gagawin ko, lalagay ko siya sa x-axis. Okay, lagay ko siya sa x-axis.
Okay, x-axis. Tapos, mamimili ulit ako ng infinitesimal length. Ito, katulad nito, ang mass nito is dm. Okay, so ito din dm. Ano yung length nito? Yung length mo ng ano, DM. Ay, nung ano, ng ano. Ng dm. Anong length ng dm? Kung axis of Di ba dx? aba, kasi along the x lang naman ba, no? Mm. So gano'n na pala yung mga infinitesimal. So, bale ganun. Oo. Tapos, di ba meron din siyang lambda? Right? Awa, yung ano niya. Okay, so lambda is equal to, it doesn't matter kung itong lambda na to, tsaka yung lambda dito, equal. Hindi nagmamatter. Kahit unequal yan, okay lang. No? So, lambda is equal to yung mass nung bawat spokes. 'Di ba? Divided by yung length. Ano ba yung length ng spokes? Ano yung length ng bawat isa dito? R? Yes, Theoretically. good. Yes, oo, yung radius. 'Di ba? Aba. So, equal din to sa dm over dx. Gets? Aba. Okay, so ibig sabihin, dm is equal to m sub s over r dx. Yan. Okay, so, calculate na natin. I sub s is equal to r squared dm. Okay, and alam na natin yung dm. dm is r squared times m sub s over r dx. Okay? So, wait lang. Okay. So, next is i-factor out na natin yung pwede ma-factor out. Ano ba yung pwede i-factor out dyan? Si R square, ay si R na lang ba? R tsaka MS. And instead of r squared, anong gagamitin ko? Ano bang distance nito? Ano bang distance nito? Di ba ang distance nito is x? Aba. Right? So, ibig sabihin, x squared na lang to. Okay? So, x squared. No? So, pwede ko ma-factor out dyan is yung m sub s over r. Okay? Over r. Tapos, ang matitira na lang is x squared dx. Ano yung limits of integration ko? Yung ano, from 0 to x. Okay, good. From 0 to, well, So yung ano yung, R ba? R. okay, r. Yan yung full length, di ba, nung Aba, spoke, yes. right? So, from 0 to r. Okay, work out natin. M sub s over r. Then x cube over 3, di ba? From 0 to r. Okay, so tuloy natin. M sub s over r times r cubed over 3 minus 0 cube over 3. Okay, so anong matitira ngayon? M sub s r squared over 3. Gets ba? Aba. Okay, so kaso hindi pa yan yung sagot. Kasi remember, 6 sila. Ilan sila? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sila, di ba? Aba.
Okay, 8 yung total. So, ibig sabihin, hindi pala to 6. Dapat pala to 8. Yan. So, ibig sabihin, equal siya sa 8 times this one, m sub s r squared over 3. Ayan. So, ibig sabihin, meron kang 8 over 3 m sub s r squared. Pero hindi naman radius yung given. Ang given yung diameter, di ba? So, ibig sabihin, I can also write this as 8 over 3 m sub s d over 2 squared. Correct? Aba, Okay, so ano kasi magiging RR. sagot dito? Ayun. So, alam na. Oo, Over 8 over 3. 3 Ano ba times yung mass nung 1 over 4 m sub s d squared. Okay? So, ibig sabihin, we have 2/3 m sub s d squared. Okay? So, ito na siya. Ito na yung eye spokes, no? Ngayon, ano yung total moment of inertia ng buong wheel? Ano yung total moment of inertia ng buong wheel? Ano sagot? I-add mo na lahat, di ba? So, meron kang I sub rim plus I okay. sub spokes. Yan. O, lagay mo na. So, I is equal to, ano yung sa rim? R squared, di ba? R squared. Pero R squared, di ba dapat D over 2 squared M sub rim plus 2/3 M sub S D squared. Correct? Aba, O, di simplify mo pa kung gusto mo. 1/4 D squared M sub rim plus 2/3 M sub S D squared. Ayan. So, factor out mo yung D squared. Ano matitira sa loob? So, we have 1/4 or M sub rim over 4 plus 2 times M sub S over 3 tapos D squared. Correct? aba. Ayan na siya. Lagay mo na lahat. So, yung M sub rim is 1.40 kilograms divided by 4 plus 2 times M sub S. M sub S is 0.280 kilograms. 0.280 kilograms over 3 times D squared. So, D squared is 0.600 meters squared. O, ano sagot? Ano na yung moment of inertia ng buong wheel? Buong wheel. Mm-mm. Ayan na. One, 0.1932. Okay. Ano sagot? 0.1932 mo. Okay. 0.1932. Okay. Or 19. Anong unit? Ano kasi yung
Unit mo ng ano na? Anong unit? Mass kasi tapos ang times yung kilogram meter squared. Okay, kilogram. Okay, very good. Kilogram meter squared. Okay, so kasi inisip ko baka nagkamali, so hindi ka basta pwede sa Mm. it makes sense po na from yung theoretical tsaka yung computation standpoint. Yes, yes. So ayun, at least ang major takeaway mo dito, you can divide the problem, no, into individual pieces. Since ang pinaka-idea dito is the moment of inertia adds. Okay, gets? Tama. Yung moment of inertia ng rim, mag-a-add siya sa mga moment of inertia nitong bawat spoke. Okay, gets ba? Tama. I sub S, yan, I sub S, tapos I sub S. Yan, bawat isa dyan. O, yan na yung total. O, yan na yung total. Okay, nice. Proceed tayo. Okay, next is, okay, meron tayong frictionless pulley. Okay, tapos, yung pulley natin is merong total mass M. Okay, and ang total mass M niya, ang mass M niya is 2.50 kilograms. Okay, and marami tayong pwedeng maging example, no, sa rotation. And challenging siya. Okay, tapos meron ditong stone. Stone is 1.50 kilograms. Or ang mass niya is M. Small m. So, small m is 1.50 kilograms. Gets ba? Tama. Okay, 1.50 kilograms. So, the question is, if this is your frictionless pulley, a frictionless pulley, yan, frictionless pulley, has a shape of uniform solid disk. Okay, and solid disk siya. Okay, uniform solid disk. And meron tayong stone attached. And the system is released from rest. So how far must the stone fall so that the pulley has 4.50 joules of kinetic energy? Okay, so ibig sabihin, if ma-reach nung stone, kumbaga parang galing siya dito. Okay, gets ba? Mm. Okay, galing siya dyan. And then, nalaglag siya until dito. So, ano yung required H? Ano yung required H? Oh, tough So, tough. Okay. kasi 'di ba, it started from rest. So, ibig sabihin, ano yung initial kinetic energy? If nag-start siya sa rest. Nag-start siya sa rest. 0. At yung time na yun Okay. ba? 0 joules. So, at initial time, no? And at final time, dapat daw yung maging kinetic energy niya is 4.50 joules. Yan. So, ano daw dapat yung maging H, no? Gano daw dapat kalayo na nalalaglag yung stone so that at that particular moment, yung kinetic energy ng wheel is 4.50 joules. Okay, so paano kaya natin siya sasagutan? What do you think? I don't know. Wait lang ba? So, ano na? Frictionless. Okay, so, siguro conservation of angular momentum. Pwede na. Mhm. Okay, so ito yung pulley ha. Ayan, frictionless pulley. Overkill ba yan?
Yung alin? Yung ano po, conservation of angular momentum. Conservation of angular momentum. Hmm. Baka hindi. Di ba? Kasi 'di ba, oo, kasi 'di ba merong outside influence, which is gravity, downward, it's G. Siguro conservation of energy, no? So this is E1 and this is E sub 2. Okay? Kumbaga parang, okay, total energy nung everything, no? Um, let's say the energy of the pulley is E sub P at yung energy ng stone is E sub S. Gets ba? Tama. Okay, so ano yung total energy ng system? So yung total energy ng system, which is E, is equal to energy ng pulley plus energy ng stone. Okay, gets ba? Tama. Okay, plus energy ng stone. So, ang mangyayari is E sub 1, E sub 1 is equal to E sub P sub 1 plus E sub S sub 1. Gets? Tama. Okay, tapos yung final energy ng system is equal to energy nung pulley sub 2 plus final energy ni stone. Okay, and according to conservation of energy, dapat equal sila. So that means E sub E sub okay, E sub 1 must be equal to E sub Isa. 2. Yan. So dapat final, no? Equal sila. And okay. Meron pa bang ibang ano dito? Approach? Tignan natin. Okay, So, tapos ano po na, parang may ano siya. So, sa isa. Tama, pareho ba? ah ah ah. So, dapat pareho. Okay, so next is okay, yung E1 is E sub P1, 'di ba? Plus E sub S1, okay? Is equal to E sub P sub 2 plus E sub S2. Tama ba yung nagiging approach natin? Okay. Parang, I think solvable ba? Sa number of, sa number pa ng ano, tagal, Mm. ng mga variables sa kayong kailangan mahanap. So, Oo. solvable. Mm. Hmm. Okay, next is okay. Mhm. Matter ba yung disk? Okay, try natin. Tapos yung pulley is meron siyang energy na, okay, kinetic energy lang, right? Yung potential energy naman niya is constant. Okay, hindi nagbabago. So, meron tayong KP1. But yung stone is nagbabago yung kinetic and potential niya. So meron siyang K sub S1 plus U sub S1. Okay, di ka nalilito? Okay, Tama. so equal siya sa K sub P2 plus K sub S2 plus U sub S2. Pwede mong i-separate para di ka lalong malito. Ganyan siya. Okay, gets ba? Tama.
Okay, okay, para mahiwalay mo yung mga terms. So initially, yung energy nilang dalawa is 0. Okay, pero may potential energy yung stone. Okay, so sabihin natin na ito sa final height niya, pag na-reach niya yung final height, um, yung y is 0. So ito na yung origin. Gets? Mm. Okay, so ito na yung origin. So ibig sabihin, initial kinetic energy ng pulley is 0. Tapos final potential energy ni stone is 0. Okay, so ano ngayon yung matitira? K sub S1 plus, hindi, wala rin kinetic energy yung stone, di ba? Initially. So lahat sila 0. Okay, ano na lang matitira ngayon? U sub S1 is equal to K sub P sub 2 plus K S2. Ayan. Okay, so next is, okay, reviewin muna natin. So tama ba yung nagiging approach natin? Hmm. I think it's fine, pero baka siguro parang yung sa isang quad, diba, baka mali mo yung algebra ka na. So, hindi, Mm-mm. baka mas mahirap. It's not wrong. It's slightly hard. Oo. 'Di ba, ang initial potential energy ni stone is mgh, 'di ba? So mgh tapos equal siya sa K sub P2. Ano ba yung K sub P2? Alam mo na siya, 'di ba? Ito siya. Actually, siya yung K2, no? So K2 na lang 'to. Pangalanan ko na lang siyang K2. Plus si stone is meron siyang 1/2 m m v squared, right? Tama. Mm. Pero merong trouble kasi alam mo ba kung ano yung velocity ng stone pagdating niya dito? Alam mo ba siya? Kasi 'di ba nag-accelerate siya downward? Di yata po alam. 'Di ba? Hindi, no? So ibig sabihin, hindi mo to knows. Yan, hindi mo siya alam. Yan yung mahirap. Okay? Kaya hindi basta-basta malaman yung H. Well, if i-isolate ko yung H, madali lang naman yung gawin. H is equal to um, okay, paano ba to? 2K sub 2 plus mv squared all over GH, right? Ay, MG. Where yung small m? Ano nga ba yung small m? Small m. Yung mass ng stone. Yung mass mo ng ng maliit. Oo. 1.50. Oo, yung mass ng stone. Okay. I know the final kinetic energy of the pulley, right? It's K sub 2. Dapat 4.50 joules. Alam ko yung mass ng stone. G is 9.8. Ano yung hindi ko alam? Yung V. Right? Tama. Okay. And how can I identify V? So, paano ko malalaman kaya yung V? You can't. Wait lang ba? Yung V? Siguro pag, when it's sa origin pa na. Mm-mm. When it's at when it's at when H is 0, find V. Mm-mm. 'Di ba kung ano yung V, uh,
Kasi 'di ba the stone will accelerate downward. Okay? So ibig sabihin, yung etong pulley na 'to is meron siyang angular acceleration, right? Tama. Kasi the system is accelerating. So ibig sabihin meron siyang angular acceleration. Yan. So meron siyang angular acceleration. So ano kaya yung magiging approach natin? So meron siyang angular acceleration. Hmm. Kasi 'di ba Ah, coupled sila eh, no? The stone will accelerate downward, right? so it's sabihin na there must be angular. Hmm. 'Di ba? And the acceleration will depend on the moment of inertia of the disk. Tama. 'Di ba? So ibig sabihin, we have to calculate the moment of inertia of the disk. Okay, moment of inertia of Ah, disk. Puwede ba 'yan? Wait. Oh, kasi yung pulley Yung meron siyang disk mass. maliit. So meron kang disk. Okay, calculate muna natin siya. So you have the disk and nasaan yung axis of rotation? Nasa ano ba, wait, nasa center. Hindi ba siya nasa Okay, center? Tama ba? Nasa okay, gitna ba? nasa center, right, no? So Tama. nasa center yung axis of rotation. So if this is the axis of rotation, okay, axis of rotation, okay, hindi ko nalalagay. Okay, ibig sabihin, I can assign siguro an infinitesimal. Ano bang infinitesimal yung pwede? Infinitesimal area, right? Dito, Tama. gets ba? Okay, infinitesimal area around this axis of rotation. Okay, and ano yung radius nito? The radius of this is dr, right? Yes, yung super liit mo na radius. Oo, yung sobrang liit na radius. Okay, and binigay naman yung full radius niya. Okay, ang radius niya is capital R. Okay, actually capital R is equal to 20 centimeter. Okay, 20 centimeter. Okay, balik tayo dito. Okay, so capital R to. So ibig sabihin ano yung dA? 'Di ba? Area is equal to pi r squared, right? So that means dA is equal to 2 pi r dr. Gets ba? Tama. Okay? So that's your dA, no? And of course, meron siyang area density which is sigma. Okay? And we know that sigma is equal to let's say ang mass nito is ano ba? M sub d na lang, no? Mass ng hindi. Ano ba yung total mass ng disk? 'Di ba capital M, no? So ibig sabihin, Tama. M over yung total area nito.
Gets ba? Okay? Aba. Of course, search natin sa Google yung formula ng moment of inertia ng disk. Yung, Pero yung hindi na mga siya ano pa, yung mga disc, yung mga ganun-ganon, yung mga hollow, yung mga ganun ba? oo. Pero di na siya masaya. True. Aba. So, derive natin. So, equal ngayon siya sa dm. Of course, ano ba yung mass nito? It's dm, right? Okay, so Aba. dm. And, well, itong sigma na to is, yan naman yung density ng buong disk. Okay, hindi ko nalalagyan ng arrow. Okay, dm over dA. Okay, so that means dm is equal to m over a dA. Pero ano ba yung dA? Alam na natin siya. So m over a dA is 2 pi r dr. Okay, and ano ba yung a, no? A is hindi, mamaya na yan, no? Hindi na yan nagmamatter. So equal siya sa 2 pi m over a r dr. Ano ba yung moment of inertia? Moment of inertia is equal to r squared dm. Okay, r squared dm. And ilagay natin, no? Meron tayong r squared. And then we have 2 pi m over a tapos r dr, correct? Aba. Okay? And then the limits of integration is from 0 to capital R. Okay. Next, anong gagawin natin? Factor out natin yung constant, 2 pi m over a. Tapos ano matitira inside? 0 to r cube dr. Okay, and ano yung integral ng r cube dr? So we have 2 pi m over area, then r raised to 4 over 4. From 0 to r. Aba. Okay, and meron tayong 2 pi m. Baka gusto mo na ilagay yung area. Ano yung area ng disk? Ano ba ba yan? Yung R pa, pi r squared. Okay, pi capital R squared. Then ito naman is r raised to 4 over 4 minus 0 raised to 4 over 4. Okay, and ang matitira na lang is 2m, 'di ba? Aba. Cancel yung pi, no? Tapos yung 2 is madidivide sa 4. Ano na lang matitira? 1/2 m r squared. Okay, gets ba? Aba. Guess naman ba? O yan na yung moment of inertia ng disk. O try natin kung tama. Okay, Google so ano pa. yung Google natin. So moment of inertia of disk. Yan. Ayun, tama tayo. 1/2 mr squared. Ayun. Okay? So 1/2 mr squared. Okay, nice. So correct yung moment of inertia natin. Okay, so confident na tayo na correct tayo. Okay, balik tayo sa original problem natin. So the problem is ano yung required H, no? Or ano yung required H? So that ang final kinetic energy ng disk is 4.50 joules. Okay, how to resolve this? 'Di ba may nag-a-apply ng force sa kanya? Right downward, Aba. no? So yung force downward is actually the weight of the M.
Nga ba? 'Di ba? Which is mg. And yan ba yung magga-guarantee na yung magiging acceleration ng m downward is equal to g? Ah, yung mag-guarantee ko, no? Mm. Hindi yata ba? Baka hindi, no? We're not sure. Basta Ah, gano'n na ba? mm. So ang pwede nating i-try is from this equation, baka pwede tayong mag-conservation of energy. Kasi 'di ba may force eh, 'di ba? Force downward. Ano kaya yung pwede? Baka pwede tayong mag-constant acceleration. Pwede ba yun? Ano kaya yung pwede natin gawin? Silipin natin. Malolobat na. So ano kaya ang possible na resolution? Ah, Kasi 'di ba nagkakaroon siya ng angular acceleration, right? nga ba? Kakaroon siya ng angular acceleration. Hmm, paano kaya natin ito i-resolve? Kasi may mass yung pulley. May mass kasi siya. Nga ba? Gumagalaw na ano na may mass. Mm. Oo. Hindi siya parang yung massless ano, frictionless na gano'n lang. Frictionless siya Mm. pero hindi po siya yung parang idea. Oo, oo. So, pwede nating gawin is, ang kinetic energy ng pulley, ay nung pulley, yes, is, well, pulley, is 1/2 I omega squared. Okay, gets? Nga ba? Okay, 1/2 I omega squared. And changing yan, so, hmm, kasi isa lang naman yung force eh, no? Nga ba? Eh, di ba omega is equal to R times V, right? Ay, mali. V is equal to R omega. Gets ba? Nga ba? R omega. So, ibig sabihin, omega, this one is equal to 1/2. Okay, 1/2. Okay, 1/2. I. Tapos yung omega is V over R. Gets? Nga ba? Okay, squared. Okay, next is, alam na natin yung I. Ito na siya. No? So, simplifying, we have 1/2. 1/2. I. Ano ba yan?
1 half I V squared over R squared. Okay, so ano yung V squared? Ito, nagloloko siya. So ano yung V squared? B Okay, so, squared, so V, 2 kpr squared over I. 2R squared times K sub P, di ba? Tama. Okay, all over 2R squared K sub P over I. Yan. Okay, edi, then, ano ba yung final kinetic energy ng disk? Di ba K sub 2? No? So, pwede ko nang palitan to ng K sub 2. So, since ang goal natin, ang final kinetic energy niya is K sub 2. Therefore, V squared is equal to 2R squared V sub 2 over I. Ay, V sub 2. K sub 2 over I. Gets ba? Tama. Okay, edi ilagay na natin siya dito. Yan. Ilagay natin. So, pag ilagay natin siya, we're going to have H is equal to 1 over mg. Okay, 1 over mg. Tapos, ano yung matitira sa loob? 2k sub 2 plus m. Ang v squared is 2r squared k sub 2 over I. Tama. Okay, so ayan na siya. Okay, and we know that 1 over m equal siya sa 1 over mg. Alam na natin yung I. Okay, so 2k sub 2. Yung k sub 2, di ba pwede ko na i-factor out? Tama. Factor out ka na para di na tayo mahirapan. So 2 plus 2m r squared over I. Ano ba yung I? 1 half mr squared, di ba? Tama. 1 half m r squared. Ano makakancel? Yung ano, yung mang-cancel yung yung R squared, tapos Oo, yung r ang squared. Okay, ano 2 matitira? over, so yung 2 over 1 half, that's 4. So 2k sub 2. Factor out ko na yung 2. Sige ba? 2k sub 2 over mg. Then, what will remain inside is 1 plus 2 small m over big M. 'Di ba? Tama. Okay, o ayan na siya. Lagyan natin, try natin, kumuha natin yung sagot. Yung K sub 2 is K sub 2 is 4.50 joules. All over. Yung small mass M is 1.50 kilograms. Okay, 1.50 kilograms. Tapos yung G is 9.8 meters per second squared. Okay, and then we have 1 plus 2 times ano natin 1.50 kilograms over big M, which is 2.50 kilograms. Okay. Ano kaya yung magiging stop? Okay, tingnan natin. Ano yun?
Answer kay. 1.347. 1.347. Nga ba? 1.347 meters. Double check natin. Mm. Okay. May make sense kaya yung answers natin. May mali ba tayo sa manipulation? Feeling ko may mali tayo. Feeling ko dapat may tuto Nga ba? dito. Ha? Di ba? Dapat maging the same yan dito. Kasi parang, di ba, yung ginawa ko, minultiply ko siya both sides by 2. Ah, wala ba? Hirap talaga pa nagsushortcut. Nagkakamali. Yan. So, ganun palagi. Pag mag-solve ka, babalikan mo palagi yung solution mo. So, okay. Yan. Okay, so minultiply mo both sides by 2. So, ito na siya. Tama? Nga ba? Okay, and meron kang 2 mg. 2 na to, may 2. May extra 2. May extra 2. May extra 2. May extra 2. So, ibig sabihin, wala na tong 2 na to, di ba? Dapat, Yan ba? canceled na siya. O, canceled na. Ano dapat yung sagot? Ano dapat yung sagot? Mm-mm. Ah, tama. Dapat wait. Okay, mukhang tama. Okay. Point 673 ba? Okay, 0.673. 6, 73, di ba? Tama. Meters per Per second second squared. square. Ay, meters per second. Meters lang. H pala yun. Di ba? Tama. Okay, nice. Ang galing, no? Tama. Okay, so 0.673 meters.
Okay, nice. Next is, ano pa yung susunod na magandang problem? Masaya mga problem sa ano, sa rotation. Tama. Okay, ano pa kaya? Ito. O ito, ano yung moment of inertia ng solid cone? Solid cone. Paano kaya to? Okay, yan, solid cone. I don't know. Answer me lang ba? Paano kaya? Diba? Siyang challenging, no? Solid. Okay, Tama. mga solid cone. Yan. Tapos, meron siyang radius R. Okay, radius R. So our goal here is to calculate its moment of inertia. Okay, moment of inertia. Moment of inertia of solid cone. Yan. Solid cone. Okay. So solid siya, no? Hindi siya hollow. And meron siyang height na h. Okay, meron siyang height na h. Okay, so meron siyang height h. And yung axis of rotation niya is sa center. Dito. Okay, ito yung axis of rotation. So, axis of rotation. So, paano kaya to? Paano ako magsisimula? Ano na? So, yun doon yung axis of right. Siguro parang ano pa, gamitin pa parang slices of circle. Mhm. Okay, tama, no, circle. Pero hindi na siguro circle. Siguro solid disk. 'Di ba? Tama. Mga solid disk. So, ibig Tama. sabihin, if I place this in XY coordinate system, so this is the y-axis. So parang nagro-rotate siya about the y-axis. And I have the x-axis. Okay? And if mag-assume ako ng solid disk, right? So yun yung Tama. magro-rotate yung solid disk. Okay? And medyo ano siya, no? Kasi solid eh. Solid yung cone eh. So dapat hindi siya area lang ng disk. So dapat solid to. Yan. Okay? Ah, ito siya. Okay. And then, anong height nito? Anong height ng solid disk? Yung height ng solid disk. Mm-mm. DH. DY. Okay, good. dy, no? So, dy siya. And ano yung radius niya? Radius Radius niya is is DR. small r. Small r.
Small r lang. Changing pa na. Changing yung Changing pero r. linear. Linear naman pa yung change. Mm. Pero hindi tayo sure kung linear to. I mean linear, I mean anong slope niyan, no? Di natin alam. Okay. So parang magde-derive lang tayo ng general formula for a cone, no? Um, okay, and how we're going to do that? Siguro gawin muna natin is ano ba yung meron dito? Ang meron dito is volume mass density, which is rho. Okay, and ano ba yung rho? Rho is equal to let's say ang total mass nung cone is capital M. Okay, and ang total volume niya is V. Okay, so ano yung density ng buong cone? Mass over volume, correct? Tama. Okay, and syempre itong this na to is meron siyang dm, right? Meron siyang Yes, dm. So ibig sabihin, you have dm over dv. And ano yung dv na to? The dv is the volume of the infinitesimal disk, di ba? dv. Tama. Okay. So, gawin natin, same procedure, dm is equal to m over v dv. Ayan. Pero ano yung dv? dv is equal to, ano ba yung area nito? The area of this is A. Okay, so area times dy, correct? Tama. Okay, and ano yung area ng disk? Area nun this. Yes. Pi r squared. Okay, good. Pi r squared. So, pi small r squared dy. Diba? So, pi small r squared dy. No? Okay. Hmm, maganda kaya to? Kasi, we don't know the slope. Okay, okay, sige, tuloy natin. So, pi r squared dy. Okay, so yan yung volume. That means, this is equal to m over v. Tapos the volume is pi r squared dy. Yan. Okay, pi r squared dy, no? Tapos, ano pa? Okay, so pi r squared dy. So, ibig sabihin, meron akong um, pi m over v r squared dy. Okay, constant ba yung r? Constant ba yung small r sa problem natin? Hindi ba? Hindi, no? Kasi 'di ba, as the small disk progress from bottom to top, yung R magi-increase from 0 to R, no? Yep, tama. Okay, magi-increase siya from the origin to capital R. So, yan yung limits of integration. Okay. Yung moment of inertia is equal to integral of R squared dm. Okay, ayan. So, R squared dm. And ano ba yung R squared? Kasi 'di ba, paano ba 'to?
Kaso ang challenging is, 'di ba parang we need to calculate first ano yung moment of inertia ng disk. Kumbaga parang ano yung DI nito, 'di ba? Tama. So ano yung DI niya? How we're going to do that? Medyo challenging to. Ulit. Tama. Paano kaya to? Kasi, 'di ba kanina, okay, balikan natin yung disk kanina. Pero Sir, hindi to parang sir, yes. pwede po ako mag-CR mabilis na ba kasi talagang Okay. emergency na ba? Okay lang, Pen. Okay, so DI, okay, so yung moment of inertia nito is it's DI, 'di ba? Okay, it's DI. So, paano ba to? We have DI. So, ito muna gawin natin. Ah, kanina ko pa iniisip paano siya i-solve. Okay, so DI is equal to, paano ba to? Ah, so magko-consider muna ako ng small, kumbaga parang, okay, isolate ko muna siya. Isolate ko muna yung disk. Okay, I want to isolate the disk. And if we isolate the disk, isolate natin siya. Yan. Okay. So ito yung axis of rotation. And ito yung infinitesimal, right? This is the infinitesimal, right? Ito yung infinitesimal. So like, this is dr. Okay, this is dr. And we have also dy. Okay, dy. And ano yung magiging resolution nito? So we have, paano ba to? Hmm, hmm. Okay. So meron akong di is equal to, um, 'di ba? Meron akong dr squared. Okay, dr squared. Ay, hindi siya pwedeng ganun. Paano nga ba yung ginawa ko kanina dito? Okay, kumbaga parang gagayahin ko siya dito. 'Di ba? Gagayahin ko siya dito. So I have r squared dn, right? So magiging ganyan mo na siya. So ano yung dm? Dm is equal to, 'di ba? Una is meron siyang row. So row is equal to, ano yung row niya? Ang row niya is equal to dm. No. Dm over dv. Ayan. Okay, mukhang medyo challenging to, no?
Okay, so mm, okay, gawin muna natin para di tayo mahirapan. Siguro gawin ko muna tong y. Okay? Gawin ko muna ang height is y. So, and then also, I have, let's say, ito nga, okay, wag mo munang pansinin yun nandito. No? So, mag-focus muna tayo sa isang specific na disk. And let's say, ito nga yung DM. I will call this DM prime para hindi ka malito sa notation. So, I will call this DM prime. Okay, DM prime. So, meron akong DM prime over DV prime. Okay, over DV prime. Okay, and let's say, ang mass nitong disk na to is M prime tapos V prime. Okay, so ibig sabihin, equal siya sa M prime over V prime. Okay, gets ba? Ay, V prime, no? So, that means, that means, um, DM prime is equal to M prime over V prime times DV prime. Yan. So, calculate natin yung moment of inertia niya. So, I is equal to R squared. Tapos, anong susunod? Wait lang ah. TI is equal to... Okay, okay, sige. So, R squared tapos TM. And we know what's the value of TM. So, R squared tapos TM. Ay, yung prime pala, no? DM prime. Merong R. Ito yung R. Right? So, di ba parang, okay. R squared tapos magiging M prime over B prime. Tapos, dV prime. Okay, gets? Pero, ang gagawin natin, dV prime is equal to, o anong area nito? Okay, we know the area of this. Okay, ang area niya is dV prime, kasi, so equal siya sa, di ba? Ano ba yung V prime? V prime is equal to pi, tapos let's say ang radius nga nito is R. Di ba? Small r. So, pi r squared. So, that means equal siya sa 2 pi r dr. Okay, gets ba? Okay, so ibig sabihin, equal siya sa r squared. Labas ko na yung m prime over v prime. So, m prime over v prime. Okay, tapos r squared. dv prime is 2 pi r dr. Okay, so lagay ko na lahat dito sa labas. So, 2 pi m prime. Tapos ano ba yung volume ng disk? Ang volume ng disk, 'di ba, is ay, parang may mali ako. Yung area pala nito which is A prime, 'di ba? So, ibig sabihin equal yung V prime sa A prime times Y. Tama? 'Di ba? A prime times Y. Ginawa ko pala munang Y to para hindi tayo malito. Okay, ginawa ko muna siyang Y. So, ibig sabihin, equal ngayon siya sa pi r squared y.
So that means dv prime is equal to 2 pi r y dr. Okay, gets? Okay, so ibig sabihin equals to sa 2 pi r y dr. Yan. Pwede ka na i-factor out. Magkakaroon ako ng 2 pi y m prime. Okay, tapos yung v prime, 'di ba, is ito na siya. So pi r squared y. Okay? Tapos times integral of r cube dr from 0 to r. Gets ba? Okay, from 0 to r. Ano yung makakancel ko? Mm-mm. Mm-mm. Okay, so ibig sabihin, so equal ngayon siya sa cancel pi, cancel y. So ang matitira na lang is, ay, wait, ano nangyari? Yung v prime is nagko-contain din pala siya ng r, no? Ah, malilito tayo dito. Ang gawin natin is, yung r is gawin muna natin arbitrary. Kasi 'di ba ang maximum r is small r, tama? Ito siya. So instead of, well, kasi pi r squared y, that's the full volume. So dv prime now is equal to 2 pi r y dr. So lalagyan ko to ng prime. Kasi malilito tayo. Ayun. Gets ba? Lagyan mo siya ng prime. So ibig sabihin, lagyan mo to ng prime. Lagyan mo to ng prime. Okay? So meron kang, tapos ito may prime din to. Okay? May prime din yan. Ganyan siya. Okay, ito din. So ano mangyayari? So M prime, tapos meron akong R prime cube. Sana hindi tayo magkamali. So R prime cube, 2 pi y. Ilabas ko yung 2 pi y. Tapos dr prime over pi r squared y. Tama? O, yan na. So, kompleto na. Ibig sabihin, magiging M prime over r squared. Tapos, ano yung magiging result dito sa loob? Magiging r prime raised to 4 over 4 from 0 to r. Diba? Yan siya. So, ano magiging sagot? Magiging M prime over r squared. Tapos, magiging r raised to 4 over 4 minus 0 raised to 4 over 4. Okay, gets ba? Okay, so ano magiging result? Ay, may 2 pa pala. Oo, may 2 pa pala dito. Di pala siya nawala. Yan. So, ano magiging sagot? 1/2 M prime R squared. Okay, gets? So, yan. Ganyan na siya, no? So, yan ay moment of inertia ng disk. Hindi pala siya dependent sa Y, tama? I mean, di nagmamatter, right? Hindi siya nagmamatter. So, that means, kung hindi siya nagmamatter,
Ang mangyayari lang yan is, if ito yung disk, I mean, di ba, meron kang disk dito. Kumbaga parang, okay, magdodrawing ulit ako ng cone. Drawing ulit tayo ng cone. Ayan. So, ang gagawin kasi natin is, we're going to add this in individual disks. So, yung disk dito, disk, disk, and disk, disk. Gets mo? Okay, yan yung mga disk na yan, no? Okay, and i-add natin sila, and alam natin yung moment of inertia nila. No? So, like, this is 1/2, um, depende kung ano yung mass yan, M1 R1 squared. Diba? Okay, ito, 1/2 M2 R2 squared. Parang ganun. Okay? So, i-add natin sila lahat. Okay, and paano natin sila i-add? If we know yung moment of inertia nung bawat disk. Okay, how we're going to do that? Oo. So, ang gawin natin siguro is, siguro, DI is equal to, kasi di ba yung R is, ano naman yun? So, magiging 1/2, um, 1/2 R squared dm prime. Gets mo? Parang, okay. Kasi di ba kanina, m prime yung mass nito. Pero ngayon, pag tinranslate natin siya sa problem na to, gagawin ko naman siyang dm. Gets mo ba? Gagawin ko siyang dm. Okay, and meron siyang height ty. No? So, ibig sabihin, mm, yung mamatter ba yung D1? Paano kayo insert yung D1? Oo. Ay, kasi hindi naman nagmamatter eh, di ba? Kumbaga parang kahit may height siya, it will remain the same, di ba? Yun pa rin yung moment of inertia ng disk, right? Sa formula, walang Y. Wala ka nakikitang Y. So, hindi siya nagmamatter. No, either flat disk siya or yung disk talaga. Nag-cancel naman. Di ba? So, ibig sabihin, if i-translate ko siya sa problem na to, gagawin ko na lang siyang dm. Kanina, from 1/2 m prime r squared, gagawin ko siyang 1/2 r squared dm. Okay, tapos ano yung dm? Di ba dm is equal to, ulit, no? Yung buong row, yung buong row naman, nitong cone na to. Di ba row is equal to m over full volume. Okay, dito ko na lang siya isolve. Okay, yung full volume. Tapos, di ba, equal siya sa dm over dv, right? Okay, napapansin mo, anong ginawa ko? Di ba, kanina, this is I is equal to 1/2 m prime r squared, right? No? Kung ano yung mass niya, tapos ano yung r niya. Ngayon, nung tinranslate ko siya sa problem na to, dito, sa cone,
So, ginawa ko is instead of phi, ginawa ko siyang di. Tapos yung yung m prime ginawa ko dn. Gets ba? Okay, yan yung ginawa natin. Kasi i-add natin ulit sila. And yung i-add natin is infinite, no? Infinite sila. So, mangyayari is dm is equal to m over v dv. Ayun. Okay, and ano yung dv? dv, oh, ito na naman tayo. dv is equal to, ano yung area nito? Area nito is, okay, A prime, pares ang area na nito. Di ba ang area niya dito sa cone ko is capital A, right? So, ibig sabihin, ano yung volume? A dy. Okay? A dy siya. So, kung A dy yung volume, so, mangyayari is pi r squared dy. Pi r squared dy. So, magkakaroon ako ng dv, hindi, dm is equal to m over v. Ang dv ko is pi r squared dy. Correct? Okay, so ibig sabihin, di is equal to 1/2 r squared. Ano yung dm? dm is m over v pi r squared dy. Correct? Okay, so anong mangyayari ngayon dito? So 1/2 m over v, constant na yan. Pati yung pi, constant na yan. Magiging r raised to 4, no? dy. Diba? So ibig sabihin, I is equal to integral of, no, m over m pi m over 2 times v integral of r raised to 4 dy. Gets ba? Okay, so magiging ganyan na yung form niya. Okay. Pero, hindi hindi basta-basta ma-integrate to. Bakit? Kasi di ba may relationship yung r pati yung y. Nakadepende yung radius doon sa height. Correct? Oh, nakadepende yung radius doon sa height. So, ano yung magiging resolution natin? Paano natin mabibuild yung... Oh, kasi may relationship sila. Proportional sila. Di ba? Proportional sila. Mhm. Mhm. Kung cone, pwede mo bang i-assume na equal sila? Oo, yung slope. Nakadepende din sa slope. Mhm. Try natin, no? Lagyan natin ng slope. So, ang gawin natin is y is equal to mr. Gets ba? Yan. Ay, hindi. Baka malito ka sa slope. Mangyari, gawin mong mass. So, ano na lang? sy, slope, no? Ay, sr. Yan. Yung s is yung slope. Yan. Tingnan natin kung nagmamatter. Okay, so, mangyayari is dy. Hindi, yung r, pwede kong palitan na in terms of y. So, r is equal to y over s.
Okay? So, ibig sabihin, I is equal to pi m over 2 times v integral of y raised to 4 over s raised to 4. Gets ba? From 0 to h. No? Kasi hanggang h lang naman, di ba? So, mangyayari, expand mo na yung volume. So, pi m over, ano yung volume ng cone? Sure? Yun ba yung volume ng cone? Search natin. Volume of cone. Oh, kasi ako nagme-memorize eh. Pi r squared h over 3. Pwede ilagay natin. So, 1/3, no? 1/3 pi r squared h. Okay, so pi, capital R squared, ah. Kasi di ba radius ng cone yan. Ayan. 1/3 pi r squared ba? Times h pala. May h pa pala. Di ba? Ayun, h. Yan. Lagyan natin. Okay. Oo. Integrate muna natin to. So, mangyayari is 1 over s raised to 4. Parang excited ako sa result. Oo. Ang nakaka-excite na. From 0 to h. Oo. Mm-mm. O, ayan. Tingnan natin. So, mangyayari, cancel yung pi. Ano matitira? 3m, di ba? 3m over 2 r squared h. Okay? S raised to 4. Di ba? S raised to 4. Tapos, ito naman is h raised to 5 over 5 minus 0 raised to 5 over 5. Ano magiging final result? So, 3m over 3r squared s raised to 4 tapos h raised to 5 over 5. O, ano makakancel? Okay. So, magiging, ay, 2. Ano matitira? 3m h raised to 4, di ba? Over 2r squared. Ay, 10, di ba? 10. 10 r squared s raised to 4. Eh, di ba may relationship? Di ba, di ba, y is equal to sr? Di ba? So, ibig sabihin, h is equal to s times capital R. Tama? O, di ba? So, ibig sabihin, 3m, oo, oo, di ba, s raised to 4, r raised to 4 na to. Ayan. Over 10 r squared. Ala, ibig sabihin, hindi nagmamatter yung slope. So, ibig sabihin, oo, oo, mm. O, oo, hindi nagmamatter. So, anong sagot natin? 3/10 mr squared. Tingnan natin ang tama. Moment of inertia.
of code. Wala, tama tayo. 3/10. Ang dami nating ginawa, pero tama tayo. Okay? Sige. So, kita ulit tayo next Monday, I think. November na yon. So, yon, dalawang integral yung ginawa natin doon. Dalawang integral. Then, yung unang integral, tinranslate natin para maging infinitesimal. Then, yung another integral ulit. Okay, so, yung double integral, sa ano naman siya? Sa kaya pwede ma-encounter. Di pa ako makaisip. Saan natin siya pwede ma-encounter. Siguro sa advanced courses. Pero kung double integral gagamitin doon, siguro hindi pwede. I think. Di siya basta-basta eh. Okay, sige. So, see you next Monday. Bye-bye.